Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Barong at Reunion. May problema ka na naman, no? Nagyayaya ka lang kasi uminom kapag may problema ka eh. Tatandang binata na lang yata ako, pare. Kanina kasi, nakipag-iwalay na sa akin sila Arnie. Ha? Bakit? Anong dahilan daw niya? Pre, 10 taon na kayong magkasama. Una pa nga kayong naging magsyota kaysa sa amin ng kumari mo eh. Ewan ko ba? Binigyan ba naman kasi ako ng ultimatum? Masyado kasi siyang atat na magsama na kami. Sabi ko naman sa kanya, pwede naman kami mag-live-in muna. Ayaw niya eh. Gusto kasal muna. Malabo na mapagbigyan ko siya sa gusto niya ngayon. Lalo't nagkasakit pa si mama. Talagang magagalit nga sa'yo yun. 10 taon kayo magsyota tapos live-in lang ang may aalok mo sa kanya. Kahit sinong babaeng lumagay sa katayuan niya, magagalit talaga yun, pre. Buti hindi ka iniwanan ng mag-asawang sampal. Hindi naman. Kaya lang sobrang galit na galit talaga siya. Kulang na lang mag-apoy ang mga mata at matusta ako eh. Bakit hindi pa kasi kayo magpakasal? Aba, pareho na kayong mahigit 30 na. Magkasing edad lang tayo pare-pareho pero 3 na ang anak namin ni Ami. Kailangan pa kasi ako ng pamilya ko eh. Ha? Paano kailangan? Di ba, bunso na lang naman yung nag-aaral? Yung 3 mong kapatid, di ba, mga pamilyado na. Mama mo may pension naman na natatanggap galing sa namayapa mong ama. Hindi ba nila alam na tumatanda ka rin? Hindi habang buhay malakas ka. Kailangan mo rin bumuo ng sarili mong pamilya. Lagi kasing sinasabi ni mama na kailangan pa nila ako. Ilang beses ko nang tinangkang sabihin na gusto ko nang lumagay sa tahimik eh. Kaya lang, laging sumisikip yung dibdib niya. Tapos ako ang sinisisi ng mga kapatid ko. Kasalanan ko daw kapag may nangyari masama sa mama namin. Bang klase din kasi yung pamilya mo eh. Simula nang mamatay ang papa nyo, ikaw na ang tumayong breadwinner sa pamilya nyo eh. Ginawa mo naman lahat para sa kanila. Pero pare, magtira ka naman para sa sarili mo. Ikaw din ang kawawa pagdating ng araw. Naisip ko na baka hindi na talaga kami para sa isa't isa nila Arnie. Tsaka, di naman sila magkakasundo ng pamilya ko eh. Tuwing kasing isasama ko siya sa amin, malamig ang trato ng pamilya ko sa kanya. Sa totoo lang pre sa inyong dalawa, sila Arnie ang agarbyado. Biruin mo, 10 taon ang nasayang sa kanya sa paghihintay sa'yo. Mahal ko naman siya eh. Handa ko siyang pakasalan sa kahit na anong simbahan. Humihingi lang naman ako sa kanya ng konti pang panahon. Hindi naman niya ako maunawaan. Baka hindi ganoon kalalim yung pagmamahal niya sa akin. Mahal ka nun, pre. 10 taon ba naman kayo eh? Baka nagsawa na lang siya maghintay sa'yo. Yaman na nga. Huwag na nga natin pag-usapan sila, Arnie. Lalo lang, bumibigat ang pakiramdam ko eh. Tara, pagpakalasing na lang tayo. Kahit ngayong gabi lang, gusto ko makalimot. Sige pre, sabi mo eh. Buong gabing nagpakalunod sa alak si Borgie, kasama ang kanyang kaibigan. Hindi na niya naalala kung paano siya naihatid ng kaibigan sa kanilang bahay. Kinabukasan, matindi ang naging sakit ng kanyang ulo. Pero hindi yun naging dahilan para hindi siya sermonan ng kanyang mama. Para siyang bata na pinagagalitan nito. Hinayaan na lang niya ito sa paninermon sa kanya. Hindi lang niya nagustuhan ang pagsasalita nito labang kay Arnie. Ang babae kasi ang sinisisi na namang nitong dahilan kung bakit siya nagpakalasing. Ma, hindi sila Arnie ang dahilan ng paglalasing ko. Huwag niyo na sanang hilahin ang pangalan niya para masisi na naman. Hindi na kayo naawa sa tao eh. Lahat ginawa niya para mapalapit sa inyo. Pero ano itong ipinapakita niyo?
Puro kabastusan kapag kaharap siya. Hindi naman makapaniwala ang ginang sa inasal ng anak. Noon lang kasi nagsalita ng ganun ng panganay. Napatutop siya bigla sa kanyang dibdib. Naghanap din siya ng makakapitan. Tumaas baba rin ang dibdib ng ginang. Imbis na mataranta, pinaikot pa ni Borgie ang kanyang mga mata. At saka tinawag ang mga kapatid. Dali-dali namang dinaluhan ng mga ito ang kanilang ina at dinala sa silid nito. Iniwanan naman siya ng masamang tingin ng mga kapatid. Kasalanan ko na naman. Okay, lagi naman akong may kasalanan eh. Naiiling na lang siya sa sariling pamilya. Parang noon lang niya talaga nakikita ang mga kapintasan ng mga ito. Pagkatapos ng tanghalian, nagbihis siya na ipinagtataka ng mga kapatid. Dahil araw yun ng linggo. Nang tanungin siya ng kapatid na sumunod sa kanya, sumagot siya na pupuntahan niya sila Arnie. Kaagad na umasim ang mukha nito. Nagwika pa na mas inuuna pa daw niya ang babaeng yun kaysa sa ina nila na masama ang pakiramdam. Hindi na lang niya pinansin ito at tuloy-tuloy nang umalis ng bahay. Pinuntahan nga ni Borgie sila Arnie sa bahay nito. Pero ayon sa ina nito ay wala ang dalaga. Umuwi muna sa kanilang probinsya. Laylay ang balikat na tumalikod siya. Ganun ba talaga ang galit mo sa akin? Para basta ka na lang umuwi ng probinsya niyo? Ano ba naman, Arnie? Akala ko ba mahal mo ko? Napapabugan na lang sa hangin ng binata habang nakatingin sa kawalan. Lumingon pa siya sa pinanggalingang bahay bago tuluyang umalis. Nagtungo na lang siya sa bahay ng kaibigan na si Tom. Naabutan niyang naka-apron at may hawak na sandok ang kaibigan. Oh, anong ginagawa mo dito? Pre, pwede bang tumuloy? Kaso, busy ka ata eh. Hindi ka pwede maistorbo? Uy, hindi ah. Tara, tuloy ka. Kami lang ng nanay kong nandito. Wala ang mag-iin ako eh. May pinuntahan sila. Baka mamaya pang gabi ang uwi nun. Tama. Nagluluto ko ngayon. Nag-request kasi si Mudra na ipagluto ko naman daw siya eh. Ganun ba? Sige, salamat ah. Nadatnan ni Borgie ang nanay ng kaibigan na nanunood ng TV sa may sala. Bagya lang itong sumulyap sa kanya at ibinalik na rin ang tingin sa panonood ng TV. Binati pa rin niya ito at iniabot ng kamay para magmano. Wala namang tugon mula rito. Patuloy lang ito sa panonood ng TV. 85 na ang matanda at may pagkaulyanin na rin. Moody na rin ito at madalas tahimik lang. Marami na rin itong nakakalimutan. Minsan ang mismong anak na. Tara pre, doon na lang tayo sa kusina. Ha? Sige. Ano ba yung niluluto mo? Arroz Valenciana. Ito kasi madalas na lutuin ni Papang noon kay Mudra eh. Gusto daw niya ulit matikman yung luto ni Papang. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto ah. Oo naman. Hindi mo ba alam? Diyan na in love si kumari mo sa akin. Buti ka pa. Masaya at kontento sa buhay may asawa. Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos nila, Arnie? Di ba sabi ko naman sa iyo, subukan mo kausapin? Pinuntahan ko nga kanina. Kaso, sabi ng nanay niya, umuwi daw ng probinsya eh. Siguro, matindi talaga ang galit niya sa akin. Anong plano mo ngayon? Siguro susundan ko siya. Napag-isip-isip ko kasi na mahal ko siya at hindi ko kaya mawala siya sa buhay ko eh. Paano yung pamilya mo? Tuloy pa rin naman ang suporta ko sa kanila. Hindi ko naman sila pababayaan eh. Alam ko na takot lang sila na kapag nag-asawa na ako marami na ang magbabago. Pati yung pagsustento at pagsuporta ko sa kanila. Ikinuwento pa nga niya sa kaibigan ang ginawang paninermo ng ina sa kanya at pagsasalita ng masama nito laban sa nobya. Naiiling naman si Tom.
Ibang klase rin kasing pamilya mo eh. Ultimo yung pamilyado mo ng kapatid eh, sa'yo pa din umaasa. Ikaw pa nagpapaaral sa mga pamangkin mo. Ano ba ginagawa ng bayaw mo? Ayun, nagpapasarap sa buhay. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan ng kapatid ko dun Baka kapag nag-asawa ka makapag-isip-isip din sila na tumayo na sa sarili nilang mga paa. Sana nga. Alam ko naman na hindi nila magugustuhan si La Arnie. Kaya lalayo na lang kami. Di susundan mo siya sa probinsya. Oo. Magpa-file ako ng leave sa opisina. Buo na ang loob ni Borgie na sundan ng dalaga sa kanilang probinsya. Kaya naman, Lunes pa lang ay maaga na siyang gumayak. Tulog pa ang mga kasama sa bahay nang umalis siya. Pagkatapos ng mahabang oras na biyahe, natuntun naman kaagad niya ang bahay ng nobya. Ang tinitira nito ay bahay ng kanyang lolo na tatay ng ina niya. Ito mismo ang nagbukas ng pinto. Bumuka sa matinding gulat sa mukha ng dalaga nang makita siyang nakatayo sa harapan nito. Borgie, anong ginagawa mo dito? Sinundan kita para makipag-ayos ako sa iyo. Please naman Pwede mag-usap tayo? Okay. Sige, pasok ka. Salamat Nakahinga naman ng maluwag si Borgie nang papasukin siya nito sa bahay. Naunang naupo ang nobya at saka naman siya sumunod. Ang layo pala nitong probinsya niyo. Sinabi ko bang sundan mo ako dito? Huwag ka naman magalit. Wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko Ay, may gusto ka bang inumin o kainin kaya? Mukhang napagod ka Kahit tubig lang. Medyo nauhaw lang ako sa biyahe. O sige, hintayin mo ako dito. Ikukuha lang kita. Nasundan na lang ng tingin ni Borgie ang papatalikod na dalaga. Noon lang niya napansin na pinagpapawisan pala ang kanyang mga kamay. Ganon kasi siya kapag kinakabahan. Habang hinihintay ang nobya, dumating naman ang isang matandang lalaki. Salubong ang kilay nito na nakatingin sa kanya. Sinuyod din siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa. Hindi naman maalaman ng binata ang gagawin. Tumayo na lang siya at binati ang bagong dating. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din. Sino ka tanong ang ginagawa mo sa pamamahay ko? Ako po si Borgie. Nandito po ako para kay La Arnie. Ikaw pala ang sinasabing nobyo ng apo ko. At anong sadya mo dito sa amin, ha? Bago pa nakasagot si Borgie ay dumating na ang dalaga na may dalang pitsyel ng tubig. Nagulat din ito nang makita ang matandang lalaki. Lo, nandiyan na pala kayo. Akala ko po mamaya pa kayo uuwi. Nauna na ako umuwi at wala naman akong iba pang gagawin pa doon. Ito bang bisita mo ang kasintahan mo na dahilan kung bakit bigla ka umuwi dito sa atin? Opo, siya na nga po. Siya. Maiwan ko muna kayo. May gagawin lang ako sandali. Sinulyapan pa ni Lolo Iping ang binata bago ito muling lumabas ng bahay. Muling naupo si Borgie at inilapag naman ng nobya ang pitsyel at baso. Agad naman yung inabot ng binata at nakadalawang baso rin siya ng inom. Salamat oo nga pala. Okay lang kaya sa lolo mo na nandito ko? Mukha kasing masungit Ganun lang yon, pero mabait. Kung hindi ba sana pinaalis ka na niya. Oo nga no. Kumusta ka naman dito? Okay lang. Yun lang bang pinunta mo dito?
Siyempre, hindi lang yan. Gusto ko sanang ayusin yung problema natin eh. Hindi maayos ang problema natin hanggat hinahayaan mong gumitna sa relasyon natin ng pamilya mo. Alam ko. Kaya nga nandito ako eh. Kasi naisip ko na hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Gusto kong bumuo ng sarili kong pamilya na kasama ka. Nang marinig ang tinuran ng nobyo, hindi na napigilan nila Arnie ang mapangiti. Nang araw na yun, nagkasundo na ang dalawa. Bago umalis, humingi na ng basbas ang binata sa lolo nila Arnie. Wala naman akong tutol kung sakali man. Ang gusto ko lang naman mahalin at ingatan mo ang apo ko. Makakaasa po kayo na gagawin ko yan. Iingatan ko po ang apo nyo. Kinabukasan din, magkasama nang umalis ang magkasintahan. Ibinalita rin ni Borgie sa pamilya ang kanyang plano na pagpapakasal. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi natuwa ang mga ito. Hindi pa man niya na ididetalye ang plano, nawalan na ng malay ang ina. Galit na sinisi siya ng mga kapatid. Simula noon, malamig na ang pakikitungo ng pamilya sa kanya. Lagi rin siyang kinokonsensya ng ina na ano na lang daw ang sasabihin ng papa nila sa ginawa niyang pagtalikod sa pamilya. Tuloy pa rin naman po yung suporta ko sa inyo eh, kahit may asawa na ako. Hindi naman po magbabagong lahat. Kaya sana naman po ipakitaan niyo ng mabuti sila Arnie. Sa kabila ng pakiusap ni Borgie sa ina at mga kapatid, hindi pa rin nagbago ang mga ito sa pakikitungo sa kanya. Nagbanta pa ang mga ito na ni isa walang dadalaw sa kanyang kasal. Kaya nagpasya siya na bumukod na lamang siya ng bahay. Dinalaw naman siya ng kaibigan sa tinutuluyan. O pre, kumusta? Komportable ka ba dito sa apartment mo? Oo, ayos na ito. Tahimik at malapit lang sa trabaho natin. Sa totoo lang pre, naawa na ako sa iyo eh. Biruin mo nasabi yun ng pamilya mo. Kaya nga eh. Kaya nagpasya na lang kami nila Arnie na gawing simple na lang yung okasyon. Ikaw at pamilya na lang niya ang magiging imbitado. Sa panahon naman ngayon hindi naman kailangan paggarboy ng kasal. Kailangan maging practical din. Yun na nga din ang sabi nila Arnie sa akin. Ang importante naman daw makasal kami. Hindi na rin nagtagal si Tom sa apartment niya. Dumaan lang talaga ito doon para makita ang inuupahan niya. Sinamahan pa niya ang kaibigan sa sakayan. Naglalakad na siya pabalik ng kanyang apartment nang madaanan niya ang isang tailoring shop. Puso pa pala yung ganito. Nakita rin niya ang mga nakadisplay na mga barong sa may salaming dingding. Dala ng kuryosidad, pumasok siya doon. May kalumaan ng shop kumpara sa ibang nakikita niya. Maging ang ginagamit na makinang pantahi. Hindi tuloy maiwasan na magtaas siya ng kilay. Maging ang mga nakahangir na damit na naroon ay parang sinauna ang tabas at yari. Dahil sa kaabalahan, hindi na niya napansin ang paglapit ng may-ari ng shop. Meron din kaming pinaparentahan kung ayaw mong magpatahi. Ano ba ang hinahanap mo, iho? Nagulat si Borgie nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Pero mas lalo siyang nagulat nang sa kanyang pagharap ay isang matandang lalaking kuba ang nakatingin sa kanya. Kayo po ba yung may-ari nitong shop? Ako nga, iho. Damit pang kasal ba ang hinahanap mo? Paano niyo po nalaman na damit pang kasal ang hinahanap ko? Puro barong kasi ang itinatahi ko. Ganun po ba? Kasi po, malapit na po kong isal. Tamang-tama, iho. Marami kaming barong dito. Mamili ka lang. Bibilin mo ba o rerentahan mo lang? Sandaling nag-isip si Borgie. At pagkatapos ay muling tumingin sa may-ari ng shop.
Sinabi niya ang gusto at napangiti naman ito pagkatapos. Maya-maya pa, umalis na si Borgie sa shop na yon, dala ang barong. Nang gabing yon, bumisita sa kanya sila Arnie. Napansin kagad ng dalaga ang nakahangir na barong sa may bintana. Uy, binili mo ba ito? Hindi. Nirentahan ko lang sa shop na malapit dito. Mura nga lang ang parenta sa akin eh. Bakit ka naman nagrenta? Sabi ko naman sa iyo, di ba, ako nang bahala sa susuotin natin. Kasi ayoko naman ng ganun eh. Ako na ang bahala sa damit na isusuot ko. Nagustuhan ko na rin yan kaysa bumili. Minsan lang naman isusuot eh, tapos itatago na. Baka kasi mamaya niyan, kung sino-sino na nagsuot niyan. Malinis naman yan eh. At saka ilang oras ko lang naman isusuot. Gusto ko rin kasi na makapagsuot ng barong kahit simple lang ang kasal natin. Pero ayoko naman ang gagastos pa. Ay, okay. Ikaw na nga ang bahala. Mukhang okay naman yung pagkakayari eh. Nawala ang atensyon nila Arnie sa barong. Inayos na lang niya sa lamesa ang pagkain na dala niya. Habang kumakain, pinag-usapan na nila ang preparasyon sa kanilang kasal. Pasensya ka na mahal ha. Si Tom lang ang dadalo sa kasal natin eh. Kahit anong pakiusap ko sa pamilya ko ayaw talaga nilang pumunta. Ayos lang yun. Matagal ko naman tanggap na hindi nila ako gusto para sa iyo eh. Hindi yun eh. Kahit sino naman ang ipakilala ko sa kanila, sigurado hindi nila magugustuhan. Dahil ang gusto nila na sa kanila ko nalang ilaan yung buong buhay ko. Masyado naman makasarili ang pamilya mo. Hindi ba nila naiisip na tumatanda ka na? Kailangan mo rin ng sariling pamilya. Kaya nga eh. Masyado lang kasi silang nasanay na lagi akong nandyan sa tabi nila. Pinapaliwanag ko naman na walang magbabago. Maliban lang sa hindi na nila ako makakasama sa bahay. Kaya mo na. Huwag ka rin mag-alala. Hindi naman kita pagbabawalan kung patuloy ka pa rin sa pagtulong sa kanila eh. Talaga? Salamat ha. Kaya sobrang mahal kita eh. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang nalaglag ang barong sa sahig. Sabay pa silang napatingin dito. Si Borgie na ang tumayo para pulutin ito. Bakit hindi mo pa ilipat yan sa kwarto mo? Baka mamaya madumihan pa yan dyan. Oo. Siguro mamaya. Nakalimutan ko lang kasi. Kahit gabi na, nagpumilit pa ring umuwi sila Arnie. Wala daw kasing kasama ang mama nito. Isang sakay lang naman nasa bahay na ako. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Okay. Sige. Uy, ingat ka ha. Tawagan mo kaagad ako kapag nakauwi ka na. Tumungo naman ang dalaga. Hindi umalis si Borgie sa kinatatayuan hanggat hindi umaalis ang jeep na pinagsakyan nito. Habang naglalakad pabalik sa inuupahang apartment, narinig niya ang yabag na tila sumusunod sa kanya. Sa pag-aakalang may kasabay siya sa paglalakad, ay binaliwala lamang niya yon. Pero napatda siya nang makita na dalawa ang kanyang anino. Doon na siya napahinto sa paglalakad. Nagpalinga-linga rin siya sa paligid. Wala ng tao na mga oras na yon. Pagsulyap niya sa anino, dalawa pa rin yon. Bigla siyang lumingon. Tanging malamig na hangin lamang ang dumampi sa kanyang muka. Nang muli niyang tingnan ang anino, isa na lang yon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya ng mga oras na yon. Hindi na rin niya namalayan kung papaano siyang nakauwi sa kanyang apartment. Kinabukasan, tulala lang siyang nakarap sa screen ng monitor ng kanyang computer. Sa lalim ng iniisip, hindi na niya namalayan ang paglapit ng kaibigan. Uy pre, bakit tulala ka dyan? Siguro hindi ka makatulog sa kakaisip sa kasal mo, no? Siguro nga. Dahil sa nalalapit kong kasal. Nako, ganyan din ako, no? Kaya naiintindihan kita.
Tara, doon sa kantin. Doon na lang natin ituloy yung kwentuhan. Magkape ka rin at mukha kang inaantok eh. Ikaw na lang pre. May tatapusin lang ako. Tsaka tatawagan ko rin kasi sila Arnie. Nagkibit balikat na lang si Tom at iniwan na siya. Nang mapag-isa, hinilot-hilot nga niya ang sentido. Buong gabi siyang walang tulog kaya talagang parang mabibiyak ang kanyang ulo sa kirot. Pagdating sa inuupahan, pagpasok pa lang ay nakaamoy na siya ng pinaghalong sinindihang kandila at amoy bulaklak. Nagtataka naman pero hindi na lang niya yun pinansin. Nang mga sumunod na oras habang kausap niya ang nobya, nakarinig siya ng mga yabag sa sala. Nagpaalam siya sa nobya na may titingnan lang. Paglabas niya ng silid, wala naman siyang nakitang tao. Sarado din ang kanyang pinto. Pabalik na sana siya ng silid nang mapasulyap sa barong na nakahanger malapit sa may bintana. Nakakunot ang noo niya na nilapitan ito. Anong ginagawa mo dito sa sala? Alam ko'y tinago na kita sa loob ng aparador ah. Muli niya yung ipinasok sa loob ng aparador. Dahil sa pag-iisip ng hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanyang inuupahang apartment, nakalimutan na niya na tawagan muli ang nobya. Maya-maya lang nakatulog na siya. Hindi na namalaya ng binata ang pagbukas ng aparador at lumabas ang isang lalaki na suot ang barong. Basag ang bungo nito at inaagusan ng dugo ang buong muka. Malungkot itong nakatitig sa binata habang humahakbang palapit dito. Nagulat pa si Borgie nang magising at makita na nasa higaan ng barong. Nagdulot na yon ng matinding takot sa kanya. Mukha kasing ang barong ang nagdadala ng kababalaghan sa kanya. Mabilis siyang tumayo at akmang lalabas ng silid nang biglang bumukas yun at malakas ding nagsara. Kahit hindi niya nakikita ang itsura, batid niyang daig pa niya ang ibinabad sa suka. Diyos ko, kung sino ka man, nakikiusap ako. Huwag mo ako sasaktan. Ikakasal pa ako. Marami pa akong plano sa buhay. Mariin siyang pumikit at nagdasal sa isip. Mga ilang sandali rin siya sa ganoong ayos nang muling magmula. Bigla siyang napatras nang mamulatan ng mukha ng isang lalaki na duguan. Umiiyak ito habang nakatitig. Parang awa mo na. Tigilan mo na ako. Huwag kang lalapit. Habang gumagapang paatras ang binata, mabilis naman ang paglapit ng dugo ang lalaki sa kanya. Nang sobrang lapit na nito sa kanya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kasabay ng paglaho ng dugo ang lalaki. Mabilis siyang tumayo mula sa sahig at tinagilap ang cellphone sa higaan. Pagtingin niya sa screen, 12:15 pa lang ng hating gabi na mga oras na yon. Lihim siyang nagpasalamat sa mensahe ng nobya. Nagising lang daw ito bigla, kaya naisipan siyang i-message. Minabuti ng binata na lumabas na lamang ng silid at humigop ng mainit na kape. Sino yung lalaking yun? Ganun ba talagang itsura ng multo? Grabe naman. Napapailamos na lang sa sariling mukha si Borgie. Kinurot pa niya ang pisngi. Nang maramdaman na masakit, napagtanto niya na totoo ang nangyayaring kababalaghan sa kanya. Kinabukasan, sa trabaho, parang lumulutang si Borgie. Nangingitim din ang ilalim ng kanyang mga mata sa hindi pagkakatulog. O pre, okay ka lang? Tingin ko hindi na yan dahil sa excited ka sa nalalapit mong kasal eh. Hindi nga talaga dahil dun. Tungkol naman ba sa pamilya mo yan? Hindi rin. May iba kasing gumugulo sa akin eh. Ha? Sino naman? Nagpalinga-linga pa sa paligid si Borgie. Kasalukuyan silang nasa kantin ng mga sandaling yon. Inilapit pa niya ang bibig sa tenga ng kaibigan bago ibinulong dito ang tungkol sa multo. Namilog naman ang mga mata nito at larawan ng hindi pagkapaniwala.
Maniwala ka man o hindi, pre. Yun ang totoo. Paano nangyari yun? Ang ibig kong sabihin, kailan pa nangyari na may nagpaparamdam sa'yo? May palagay akong may kinalaman sa barong eh. Ha? Isa mo ba nakuha yung barong na yun? Huwag mo sabihin na inarkila mo lang yun. Ikaw talaga Umandar na naman kasi ang kakuriputan mo sa sarili eh. Inaisip ko kasi na minsan lang naman isusuot. Sayang kung itatago lang sa aparador. Hindi mo ba alam ang tungkol sa kwento tungkol sa mga lumang gamit na pinaparkila? Ang sabi, minsan daw, naiiwan ng mga kaluluwa ng mga dating may-ari sa mga yun. Lalo na kung namatay na yung may-ari Ha? Totoo ba yun? Baka naman nananakot ka lang ha? Sa tingin mo kaya bibiruin pa kita sa lagay na yan. Naawa na nga ako sa iyo eh. Anong gagawin ko, pre? Mabuti pa, punta mo kaya yung shop na inarkilahan mo ng barong na yun. Tanungin mo kung sino yung dating nagmamay-ari nun. O di kaya isoli mo na. Sinunod ni Borgie ang sinabi ng kaibigan. Dumaan siya sa shop kung saan niya inarkila ang barong. Pero sa kanyang pagkadismaya, sarado na yun. Sabi ng napagtanungan niya, inatake daw sa puso ang may-ari nun. Nanlulumong naglakad na lang pauwi si Borgie. Malapit na siya sa kanyang inuupahan nang mapansin ng isang lalaking nakatayo sa may bintana. Nakasuot yun ng barong. Hindi niya maaninag ang mukha nito, pero natitiyak niyang yun din ang lalaking nagpapakita sa kanya. Suot din nito ang barong niya. Nilakasan na lang niya ang loob kahit parang gusto na niyang kumaripas ng takbo. Marami pang pagkakataon na lagi itong nagpapakita sa kanya. Minsan, hindi na siya natutulog sa takot na pagmulat ng mga mata niya na ito ang mabubungaran. Sinubukan na rin niya na maghanap ng ibang malilipatan pero tila merong pumipigil sa kanya. Tinangkarin niyang sunugin ang barong pero lagi nang nabibigo siyang gawin. Kinabukasan, pagka-out niya sa trabaho, nakita sila ng nobya. Hindi na siya nakatiis na hindi sabihin dito ang nangyayari sa kanya. Bakit di mo lang sinabi? Baka kasi hindi ka maniwala eh. Hindi tatagal ng ganitong relasyon natin kung hindi kita pinaniniwalaan sa lahat ng sasabihin mo. Iba kasi itong nangyayari sa akin eh. Hindi pangkaraniwan. Naniniwala ako sa iyo, mahal. O sige, hingi tayo ng tulong. Ayokong may makaalam sa nangyayari sa akin ha. Sa inyo ko lang sinabi nitong ng tungkol dito. Ayokong isipin ng ibang tao na nababaliw na ako. Hindi naman ibang tao si Lolo eh. Sa kanya tayo hihingi ng tulong. Malawak ang kaalaman niya pagdating sa mga ganyang bagay. Naroon pa rin ang pag-aalangan kay Borgie, pero napahinuhod na rin siya sa nobya. Napagkasunduan nila na linggo umuwi ng probinsya ng dalaga. Napagdesisyonan din ng nobya na samahan muna siya sa apartment niya. Mahal, salamat Kahit papaano panatag ang loob ko kasi may kasama ako ngayon. Hindi naman kita pwedeng pabayaan eh. Kung pwede nga lang na sa bahay ka na muna, kaya lang masikip na kami dun eh. Alam mo naman na 3 pamilya kami sa bahay. Hindi mo ba gusto na umuwi muna sa inyo? Naku, ayoko makita nila ako sa ganitong kalagayan, no? Baka mamaya ikaw na naman ang sisihin nila. Ngayon na may kasama ka na, baka hindi na siya magpakita sa'yo. Sana nga, no? Gusto ko na rin magkaroon ng maayos na tulog eh. Tuwing tumitingin ako sa salamin, para na pala akong zombie. Bagya namang natawang dalaga sa tinurang yon ng nobyo. Maaga rin silang nagapunan ng gabing yon. Gusto na rin kasing makapagpahinga ng maaga ang binata para makabawi sa ilang gabing puyat. Hating gabi na nang magising sila Arnie. Nang sulyapan niya ang nobyo, bagya pa siyang nagtaka kung bakit nakasuot ito ng barong. Nang tumingala siya rito, ganun na lang ang sindak niya
na hindi pala ang nobyo niya ang katabi niya, kundi isang lalaking duguan ng muka. Bigla siyang napalayo rito at nagsisigaw. Tumigil lang siya nang biglang bumaha ang liwanag sa silid na yon. Ang nag-aalalang si Borgie ang nagbukas ng ilaw. Kagad na tumakbo ang nanginginig na dalaga rito at mahigpit na yumakap habang umiiyak. Oh, anong nangyari? Nandyan yung lalaki nakasuot ng barong. Tuguan ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Uminahon ka. Wala na siya, okay? Tingnan mo pa. Dahan-dahan ang ginawang paglingon nila Arnie sa higaan. Wala na nga ang lalaking nakabarong. Nandyan sa kanina eh. Maniwala ka. Nandyan sa kanina. Oo naman, mahal, naniniwala ko. Ganyan din ang ginagawa niya sa akin eh. Magpapakita tapos maglalaho din. Minabuti na magkasintahan na lumabas na lang ng silid. Sa kusina sila tumambay habang nagkakape. Doon na lang nila hinintay ang mag-umaga. Ano kaya yung kailangan niya sa atin? Hindi ko alam eh. Baka kaya siya nagpapakita sa atin kasi nasa akin yung barong niya. Pinuntahan ko rin kasi yung shop na pinagkunan ko ng barong na yan pero sarado na eh. Hindi ko alam ang gagawin ko sa barong na yan. Siguro, wag na nating hintayin ang araw ng linggo. Punta na natin si Lolo Iping bukas para matapos na ito. Sumang-ayon naman si Borgie sa nobya. Agad na nilang inayos ang kanilang mga gamit. At bago magbukang liwayway, ay nasa biyahe na sila. Dinala rin nila ang barong na siyang punot dulo ng kababalaghan na nangyayari sa kanila. Pagdating sa bahay ni Lolo Iping, hindi naman kinakitaan ang pagkagulat ng matanda. Tila ba inaasahan na nito ang kanilang pagdating? Hindi na rin pinatagal pa ng dalawa ang kanilang sadya. Kinwento na rin nila rito ang kababalaghang nararanasan dahil sa barong. Nag-umpisa lang po ang lahat ng mapasa akin yung barong na yan eh. Mamaya ay magsasagawa tayo ng ritual. Kakausapin natin ang kaluluwa na namamahay sa barong na ito. Aalamin natin kung anong kailangan niya para makatawid na siya sa liwanag. Ngayon pa lang po eh, nagpapasalamat na ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Maayos din ang problemang ito. Nagkatinginan naman ang dalawa at parehong napangiti. Kahit papaano ay nawala na sa dibdib nila ang takot. 6:00 pa lang, inihahanda na ni Lolo Iping ang mga gagamitin para sa isasagawang pakikipag-ugnayan sa kaluluwa na nananahan sa barong. Ilang sandali pa, pinaupo na sila sa bilog na lamesa. Naghawakan din sila ng kamay. Kahit ano man ang mangyari, tatandaan niyo, walang bibitaw sa inyo sa pagkakahawak. Kahit na ano pa makita niyo. Maliwanag ba? Sabay na tumango ang magkasintahan. Pareho din silang kinakabahan ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa, nag-umpisa na si Lolo Iping na magsalita ng wika habang nakapikit. Hindi nila maunawaan ang mga binibigkas nito. Maya-maya, ang mga sinindihang kandila sa altar ay namatay ang sindi. Nagpatay sindi rin ang ilaw. Habang tumatagal, paigpit ang hawak na magkasintahan sa mga kamay ng bawat isa. Pareho din nilang nararamdaman ang pagtayo ng balahibo sa kanilang batok. Nagulantang na lang sila sa malakas na sigaw nila Arnie habang nakatitig sa likod ni Lolo Ipe. Naroon kasi ang lalaking nakabarong. Akmang tatayo ang dalaga ng pigilan nila ito. Huwag kang aalis! Tatagan mo ang loob mo! Ayoko na! Gusto ko na umalis! Pinisil ni Borgie ang kamay ng kasintahan para mapanatag ito. Sinabihan rin niya na nasa tabi lang siya nito at hindi iiwanan. Huminaho naman ang dalaga. Mariin na lamang itong ipinikit ang kanyang mga mata at nagdasal sa isip. Sino ka? Alam mo bang hindi ka na nabibilang sa mundong ito? Bakit hindi ka pa makatawid sa liwanag? Ilang sandali silang naghintay. Nang bigla na lang nangisay si Borgie at nawala ng malay.
Nagtititili na naman sila Arnie habang tinatawag ang pangalan ng nobyo. Huwag mong bibitiwan ang kamay niya! Dahan-dahang nagangat ng ulo si Borgie. Diretso lang itong nakatitig kay Lolo Ipeng. Parang maiiyak ang mga mata. Tulungan mo ako. Hindi ako makaalis. Nakakulong ako sa isang lugar. Sabihin mo kung paano ka namin matutulungan. Gusto ko na rin namin na makatawid ka sa liwanag. Hindi ka na nabibilang sa amin. Hindi ko gusto sa kinalalagyan ko. Napakadilim dito. Hindi ako makaalis. Nakikiusap ako. Tulungan niyo ako makaalis dito. Mama ko! Ama ko! Nasaan ka? Muling nawala ng malay si Borgie. Napasubsob pa ito sa lamesa. Maya-maya bigla itong nagising. Tumayo ito bigla at kumuha ng papel at ballpen. May isinulat ito roon bago tumingin sa kanila na tila pagod na pagod ang itsura. Dito natin malalaman ng mga kasagutan. Nakita ko lang sa isipan ko. Alam ko ang address na ito. 1 oras lang ang layo mula rito. Puntahan na po kagad natin. Pinagpahinga muna ni Lolo Ipeng ang dalawa. May kailangan lang daw itong gawin bago nila puntahan ang address sa papel. Ayos na ba yung pakiramdam mo? Oo, okay na ako. Kanina parang napunta ako sa ibang lugar eh. Sobrang sikip doon at napakainit. Hindi ako makahinga. Siguro, yun ang nararamdaman ng lalaking nakasuot ng barong. Sana pagkatapos nating malaman ang nangyari sa kanya, huwag na tayong guluhin pa. Hindi siya makatawid eh. Gusto lang niyang makaalis sa kinaroroonan niya. Ramdam ko yung paghihirap niya sa ilang minuto na nasa katawan ko ang kaluluwa niya. Sa tingin mo kaya, pinatay siya kaya hindi siya matahimik? Oo, nararamdaman ko na pinatay siya. Ang may gawa nun ay malapit lang sa kanya. Nakaramdam naman ng awa sila Arnie. May hinala din siya na kaya nakasuot ito ng barong dahil malapit na rin itong ikasal bago pinatay. Ilang sandali ang lumipas. Tinawag na sila ni Lolo Ipeng. Pupuntahan na daw nila ang address na nakasulat sa papel. Mahigit 1 oras din bago nila narating ang isang bahay na walang gate. Doon sila itinuro ng kanilang napagtanungan. Dito lang muna kayo. Ako na lang ang makikipag-usap. Hintayin nyo na lang ako dito, ha? Baka po kailanganin niyo kami. Huwag ka mag-alala, iho. Kaya ko na ito. Maghintay na lang kayong dalawa dito. Gusto pa sanang magprotesta ni Borgie pero mabilis nang bumaba ng sasakyan ang matandang lalaki. Hayaan mo na si Lolo. Baka hindi ko na din kayanin kapag may nakita pa akong nakakatakot eh. Napabuntong hininga na lang ang binata habang tinatanaw ang matandang lalaki na nasa harapan na ng pinto ng bahay. Isang may edad ng babae ang nakapasok dito. Lumipas ang kalahating oras. Nagulat na lang ang magkasintahan nang biglang may dumating na mga pulis. Nagkatinginan pa ang magkasintahan at parehong nagtatanong ang kanilang mga mata. Ang may edad ng babaeng nagbukas ng pinto kanina ay nakaposes na at inaalalayan ng 2 pulis. Nakita naman nila ni Lolo Ipeng nakausap ang isang pulis. Nang makaalis ang mga pulis, saka lang sila nilapitan ni Lolo Ipeng. Ano po ang nangyari? Mismong mama ni Ricky ang pumatay sa kanya. Tutol ang kanyang ina sa pagpapakasal niya. Nagkaroon sila ng pagtatalo 1 araw bago ang kasal niya. At ayon sa ginang, nagdilim daw ang kanyang paningin kaya pinalo niya ng matigas na bagay ang ulo ng anak. Pinalabas lang niyang aksidente ang pagkamatay nito na kesyo nahulog daw sa hagdan. Para na daw siyang mababaliw dahil hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya. Kaya pala duguan yung mukha ng lalaki. Paano po kaya napunta sa shop yung barong ni Ricky? Ang sabi lang ng mama niya pinamigay niya lahat ng gamit ng anak para hindi na niya maalala yung nangyari.
Nalinawan na rin silang lahat. Iniwan na rin nila ang barong kay Lolo Iping. Nilagay niya yun sa silyadong lalagyan na di salamin, kasama ang ilang bagay na sinasabing sinapian din ng mga dating may-ari. 1 buwan nang lumipas, magkasama na sa iisang bahay ang bagong kasal na sina Borgie at Laarni. Pasensya ka na kung hindi ko pa maibibigay yung kasal sa simbahan na gusto mo, ha? Okay lang yun. Gusto ko rin kasi na kapag kinasal tayo sa simbahan naroon ang pamilya mo. Inakbayan ni Borgie ang asawa at sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ikalawang kwento. Reunion. 1 taon na simula nang makagraduate si Rico sa kolehiyo, pero hirap pa rin siyang makahanap ng trabaho mapapasukan. Bunso siya sa 4 na magkakapatid at pawang may mga magagandang trabaho na ang mga kapatid. Hindi tuloy maiwasan na ma-pressure siya sa paghahanap ng magandang trabaho. Hindi ka naman namin minamadali sa paghahanap ng trabaho mo Kaya huwag kang ma-pressure. Enjoyin mo muna ang mga sandaling ito. Baka kapag may trabaho ka na mawalan ka na ng oras para sa sarili mo. Tingnan mo mga kapatid mo, sub-sub sa trabaho. Ang pahinga lang halos nila ay sa gabi na kapag matutulog lang. Minsan inuuwi pa yung trabaho dito sa bahay. Naiinip na rin po kasi ako Lagi lang ba naman dito sa bahay? Para akong patabaing baboy At saka, nahiya naman ako sa inyo na ultimo sabon at shampoo ko kayo pa ang bumibili. Obligasyon ko yon bilang ama mo. Ganon din naman sa mga kapatid mo nung wala pa silang trabaho Ultimo nga mga pamasahe nila sa pagpasok sa trabaho ako pa ang nagbibigay. Kaya, wag mong isipin na pabigat ka sa akin o sa mga kapatid mo. Nahihiya lang po talaga ako sa inyo. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ama, nang biglang may maalala si Mang Abel na nabanggit sa kanya. Oo nga pala. Sa 1 linggo may reunion yung pamilya natin sa partido ng nanay nyo. Gusto rin kasi akong makausap ng abuela ninyo. Mabuti pa samahan mo na lang ako para maiba rin ang kapaligiran mo. Sige po, Tay. Para makilala ko naman po yung ibang pinsan ko. Hindi pa ako nakakarating sa probinsya ni nanay Buti pa sina kuya at ate. Ilang beses nang nakakauwi ron. Paano kasi? Malulaing ka pa nun sa biyahe kaya tuwing uuwi ang nanay mo, hindi ka may sama at naaawa naman sa'yo. Mabuti nga'y nawala yung pagkamahiluhin mo sa biyahe noong nagbibinata ka. Oo nga po Kundi maraming masasayang na pagkakataon sa akin na makapunta sa iba't ibang lugar. O sige po, ayusin ko na po yung mga gamit ko na dadalhin. Sa 1 linggo pa naman tayo aalis Ikaw naman, excited ka naman masyado. Mabuti na rin po na nakahanda na. Baka mamaya po may makalimutan pa ako. Sige, ikaw na ang bahala. Natuwa naman si Mang Abel na agad na pumayag ang kanyang bunso na sumama sa kanya. Mahigit 5 taon na rin simula nang huli siyang makauwi sa probinsya ng kanyang asawa, nung ito'y buhay pa. Sadya rin talaga na iniwasan na niya ang pag-uwi doon, dahil maaalala lang niya ang namayapang kabiyak. Pero tumawag kasi ang kanyang hipag. Sinabi nito na gusto siyang makausap ng kanyang biyenan. May nais daw itong ipagbilin sa kanya na dapat sana sa kanyang asawa. Dumating ang araw ng pag-uwi ng mag-ama. Sakay ng bus, inabot rin ng kalahating araw ang kanilang biyahe bago may sumundo sa kanila sa mismong terminal ng bayan. Pagdating sa lumang bahay ng mga magulang ng kanyang biyenan, sinalubong sila ng mga kamag-anakan nila, na ang iba ay galing pa sa ibang lugar. Pumunta lang ang iba para sa reunion ng pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadalo si Rico sa reunion ng pamilya. Hindi niya akalain na ganun kalaki ang pamilya ng ina. Halos malula siya sa mga bumati sa kanya. Ang laki pala ng pamilya ni nanay, no?
Nahilo ko kanina eh. Yung iba, hindi ko na maalala mga pangalan. Malaki talaga ang pamilya nila. May mga parating pa bukas. Mamaya, kapag nagising ang abuela mo puntahan mo sa silid niya at batiin mo ha. Opo, Itay. At samantalahin mo na rin na makipaglapit sa mga pinsan mo at minsan lang tayo makauwi rito. Oo. Lahat naman po sila mukhang makakasundo ko Halos kaedad ko pa yung iba sa kanila. Kaya panigurado, masaya yung pagtigil natin dito. Basta ba kapag lumabas ka ng bahay huwag kang lalayo. Kilala pa naman kita na basta ka na lang nawawala. Tumango naman si Rico at ipinagpatuloy na ang ginagawang pag-aayos ng kanilang mga gamit. Noon lang nakarating sa lugar na iyon si Rico. Nagkakataon kasi na tuwing umuwi ang mga magulang ay hindi sila kasamang magkakapatid noon. Lalo na magkaroon na ng sari-sariling trabaho ang mga kapatid. Hanggang tuluyan na silang hindi nakapunta doon dahil namatay na ang kanilang ina. Nagpahinga lang sandali si Rico at kinahapunan ay pinuntahan niya ang kanyang Lola Petra sa silid nito para batiin at ibigay na rin ang mga pasalubong. 3 beses siyang kumatok bago may nagsalita sa loob. Pinihit niya ang siradura at saka pumasok sa loob. Sa malaking higaan ay naroon ang kanyang Lola Petra. Nakaupo ito sa kama nito. Habang palapit ay minasdan niya itong mabuti. Kulubot na ang balat. Nanlalamig na ang mga mata dala ng katandaan. Ang mahaba at tuwid nitong buhok ay puti na lahat. Nang ngumiti ito, napansin niya na wala na itong ngipin. Agad na inilahad niya ang 2 kamay. Agad namang nagmano si Rico at yumakap dito. Kumusta po kayo, La? Mabuti naman, Apo. Sa wakas, nakita rin kita. Ang mga kapatid mo ay nakita ko na noon pa. Bukod tanging ikaw lang ang hindi pa. Pasensya ka na kung hindi ko kayo naharap nang dumating kayo kanina, ha? Oras kasi ng pamamahinga ko. Alam mo na kapag matanda na, lagi na lang hinihila ng antok at pagkahapo. At nabanggit lang sa akin ni Marta ang pagdating ninyo. Okay lang po yun, La. Ang laki pala ng pamilya natin, no? Ay, 15 ang naging anak namin ng lolo mo Ano pa bang dapat asahan? Hindi pa kasi uso noon yung family planning at wala kaming TV noon kaya wala kaming ibang mapagkalibangan. Oo nga daw po. La, ito nga po pala. Pasalubong namin ni Tatay. Lalabas po ba kayo? Oo, Apo. Hinihintay ko lang si Marta. Gusto ko din kasing kausapin mamaya yung tatay mo. Buti nga't nakumbinsi siyang dumalo ni Marta sa reunion ng pamilya. Kung gusto niyo po ako na lang po ang aalalay sa inyo. Kaya ko pa naman maglakad. Kaya nga lang ang gusto ng Tio Fausto mo laging nasa tabi ko ang Tia Marta mo. Si Fausto ay ang pang-5 anak ni Lola Petra at si Marta naman ay ang bunsong anak nito na matandang dalaga. Ang babae na lamang ang kasakasama ng kanyang lola sa bahay na yon. Nasa may pintuan na sila nang dumating si Marta. Agad nitong nilapitan ng ina para sana alalayan. Ang mabuti pa asikasuhin mo na lang ang ibang bisitang dumarating at ang paghahanda. Ang apo ko na lang ang bahala sa akin. Gusto ko rin na makapagkwentuhan kami. Sige na. Gusto sanang tumutol ni Martha, pero mataman siyang tinitigan ng ina. Sinulya pa naman nito si Rico na nakangiti at muling sinulya pa ng ina. Sa huli ay pumayag na rin ito sa sinabi ng ina. Hindi kasi sanay ang Tia Marta mo na ibang kasama ko. Nasanay siya na kami lang lagi dito sa bahay. Kapag natapos ang reunion ng pamilya, tsak na babalik na naman sa dati ang bahay na ito. Tahimik at malungkot. Hindi po ba dumadalo ang iba niyong mga kamag-anak?
abala na sila sa sarili nilang pamilya eh. Kaya natutuwa ako kapag ganitong may reunion ng pamilya. Kahit papaano, nakikita ko yung buo tayo kahit na wala na ang nanay mo. Nakaramdam naman ng awa si Rico sa kanyang abuela. Kahit hindi nito sabihin, batid niyang nalulungkot ito dahil hindi laging nakakapiling ang ibang mga anak. May ideya tuloy na pumasok sa kanya. Sinamahan niya ang kanyang lola sa hardin nito sa may tagiliran ng bahay. Maraming halaman na naroon na may mga bulaklak. Hindi siya pamilyar sa ibang halaman. Isa lang ang kilala niya dahil may tanim noon ng kanyang ina, yun ng santan. Ang ganda naman ng mga halaman niyo, La. Kayo po ba nagtanim ng lahat ng ito? Kakaiba yung mga bulaklak eh. Parang umiilaw. Mabuti naman at nagustuhan mo. Bukod tanging ikaw lang ang pumuri ng mga bulaklak na yan. Sabi kasi ng ibang nakakakita para daw may sariling buhay ang mga bulaklak na yan. Marami ang natatakot sa mga yan. Ni ayaw man lang lapitan. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ay, mula kasi sa misteryosong kaibigan ng mga buto ng mga halaman na yan, binigay sa akin nung dalaga pa ako. Misteryoso po? Para po bang mga engkanto? Ganun po ba yung ibig niyong sabihin? Mga nilalang na mula sa ibang dimensyon? Naniniwala ka sa mga nilalang na hindi natin kauri? Ay, opo. Nung nabubuhay po kasi si nanay, madalas po siyang nagkukwento sa amin tungkol sa mga nilalang ng dilim at ng mga engkanto. Paborito ko nga po na kwento niya tungkol sa mga aswang. Si tatay naman po hindi mailing magkwento Pakiramdam daw niya kasi nadadala niya hanggang sa pagtulog. Kaya daw, yun, binabangungot siya. Sa mga apo ko, bukod tanging ikaw lang ang nahilig sa mga ganyang kwento. Namana mo yan sa nanay mo. Kita ang kasiyahan sa mukha ng kanyang abuela. May ilang oras din silang nagkwentuhan pa bago lumabas si Martha para sabihin na nakahanda na ang hapunan. Dahil kinabukasan na ang reunion, marami ng pagkain ang nailuto. Naabutan ni Rico ang ama na hinihintay siya. Oh, mukhang napasarap yata ang kwentuhan niyo ng lola mo Naasilip ko kayo sa may bintana Masaya kayong nagkukwentuhan. Oo nga po, maraming kwento si Lola Nawili akong makinig. Naalala ko tuloy si nanay sa kanya. Mabuti na kasundo mo ang lola mo. May kasungitan kasi yan kaya ilagang ibang mga apo. Hindi naman makapaniwala si Rico sa sinabi ng ama. Kahit kasi noon lang niya nakita at nakasama ang kanyang lola, magaan agad ang loob niya rito. Hindi pa man sila nakakaalis, parang nalulungkot na siyang iwan ito. Nangako na lang siya na dadalawin nito parati. Yun ang biglang pumasok sa kanyang ideya kanina habang kausap ang abuela. Kinabukasan, bumabaha ng mga pagkain. Ang iba nilang mga kamag-anak na galing pang malayong lugar ay nagsidatingan na rin. Kasama ni Rico sa isang upuan ang mga kaedad na mga pinsan. Nagkakasiyahan na ang lahat nang biglang tumahimik ang buong paligid nang biglang dumating ang panganay na anak ni Lola Petra. Kasama ang buong pamilya nito. Lahat sila disgusto ang makikita sa muka. Tila diring-diri ang mga ito sa mga bagong dating. Narinig pa ni Rico na inutusan ni Martha ang ilang mga nakatatandang pinsan na bantayan ang mga pagkain sa kusina at sa lamesa. Lumapit si Eduardo kay Lola Petra, kasunod ng asawa at anak ng mga ito. Akma sana nga abutin nito ang kamay na matanda nang iwaksin niya ito. Pagalit din silang tinitigan ng matandang babae. Labis na nagtaka si Rico sa nagaganap. Tila may alitan na kanyang tiyuhin at abuela. Hindi na kailangan. Bakit kayo nandito? Sino ang nagpapunta sa inyo? Ano bang klaseng tanong yan?
Di ba reunion ng pamilya ito? Kaya kami nandito ng aking pamilya. Huwag niyo naman sana kaming baliwalain. Sa pagkakaalam ko hindi na kayo kabilang sa pamilyang ito. Kaya bakit kayo nandito? Huwag niyo naman kaming pagsalitaan ng ganyan. Gusto rin namin kayong makita at ng mga kapatid ko. Huwag niyo naman sana kaming itrato na parabang may sakit kaming ketong na pinandidirihan niyo. Sige, dumito kayo. Pero binabalaan kita, Ed, at ng buong pamilya mo. Wag na wag kayong gagawa ng kahit na anong gulo sa mismong pamamahay ko. Dahil kung hindi, ako mismo ang makakalaban ninyo. Tumangutango naman ang lalaki. Walang nakapansin sa mga taga-roon ang pagkuyom ng kamao nito. Maging ang asawa at 2 anak nito ay nakatungo lang na parang hiyang-hiya sa mga naroon. Habang ang lahat ay kanya-kanya ng grupo, ang mag-anak ni Eduardo ay nasa isang sulok lamang. Ni isa ay walang lumalapit sa mga ito para makipagkwentuhan man lang o kaya bumati. Biglang tumayo ang binatang anak nito para kumuha ng pagkain sa mahabang lamesa. Pero itinaboy ito ni Marta at sinabihan na wag lalapitan ng mga pagkain. Hintay na lang di umano ang mga ito na hatiran ng pagkain. Ang lahat ng iyon ay nasaksihan ni Rico. Bakit ganun po yung trato nila sa pamilya ni Tio Eduardo? Parang kabasusan naman ata itong ginagawa ni Tia Marta. May dahilan sila kung bakit. Hindi natin sila masisisi. Ano pong dahilan naman yun? Sapat ba para bastusin sila? Wag na natin dito pag-usapan ang bagay na yan, iho. May ilan kasi dito ang walang alam. Kahit ano po ang dahilan nila, hindi tama na tratuhin ang ganun ng pamilya ni Tio Eduardo. Para tuloy na wala na ng ganang kumain si Rico. Pasimple siyang lumabas na lang ng bahay. Doon na lang siya tumambay sa hardin ng abuela para magpahangin. Pakiramdam niya kasi, biglang sumikip sa loob ng bahay. Napansin din niya na wala nang ginagawa ang iba, kundi bantayan ang kilos na mag-anak ng Tio Eduardo niya. Ikaw pala ang bunsong anak ni Nene. Gulat na napalingon si Rico sa tiyuhin na bigla na lang sumulpot sa kanyang likuran. Opo. May 5 taon na pong patay si inay Nabalitaan niyo po ba? Alam ko. At pasensya na kung hindi kami nakapunta sa burol niya noon. May ilan ata na hindi rin nakapunta katulad ng lola mo. Hindi kasi siya basta makaalis noon. Marami na rin kasi siyang iniinda dala ng katandaan. Opo. Naiintindihan ko naman po yun. Bueno, bakit ikaw at ang ama mo lang ang nakapunta sa reunion ng pamilya? Nasaan ang mga kapatid mo? May mga trabaho na po kasi yung mga kapatid ko. Hindi nila basta pwedeng maiwan Ang swerte naman ng kapatid ko sa mga anak niya. Ikaw ba? Wala ka bang trabaho kaya ka nakasama? 1 taon na po akong nakagraduate. Wala lang po akong makuha pang trabaho. Huwag ka magmadali. Mag-enjoy ka lang muna. Pasasaan ba't meron ding nakalaan sa'yo na magandang trabaho na babagay sa'yo? Yun nga din po ang sabi ni tatay ayun. Kaya po sumama na lang muna ako dito. Ang laki po pala ng pamilya natin Parang buong barangay na. Tipid lang nang umiti si Eduardo sa huling sinabi niya. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Lumapit pa si Eduardo sa mga talim na bulaklak ng ina. Sinamyo pa yun nito habang nakapikit. Chong, saan po pala kayo nakatira? Dito sa baryo na ito. Ho? Akala ko galing pa ho kayo sa malayo. Nagulat ka ba na kung sino pa yung malapit lang siya pa yung huling dumating? Nagtataka ka rin siguro kung bakit ganun kami tratuhin nila. Opo, medyo nga po. Alam mo kasi, iho Naputol na ang kanilang pag-uusap nang dumating ang kanyang ama. Tinanguan lamang nito ang bayaw bago niyaya ang anak na pumasok sa loob ng bahay.
Nilingon pa ni Rico ang tiyuhin na ngumiti pa sa kanya. Pagkapasok sa sala ng bahay, hinanap ng mga mata ni Rico ang pamilya ng kanyang tiyo Eduardo. Naroon pa rin sila sa sulok. Nakaupo lang habang mga nakayuko. Mukhang mabait naman po si Tio Eduardo ah. Oo naman anak. Katunayan nga niyan siya ang kauna-unahang nakasundo ko sa mga kapatid ng nanay mo. Pero noon pa yon, marami nang nagbago, lalo na sa kanya. Ano po ba kasing ginawa niya? Bakit ganun sila tratuhin? Tingnan niyo nga nakakaawa yung mag-iina niya. Ay, naiintindihan kita anak. Hayaan mo at ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Sa ngayon bakit hindi ka muna makipagkwentuhan sa mga pinsan mo? Bukas, ang iba sa kanila uuwi na. Tsak mamimiss mo sila. Tumango na lang si Rico habang bumalik kung saan siya nakaupo kanina. Kasama ang ilang pinsan. Nawala naman kaagad sa isip ng binata ang tungkol sa kanyang tiyuhin. Masaya na ulit silang nagkukwentuhan na magpipinsan. Muli ring kumuha ng pagkain ng mga ito. Noon lang ulit napansin ni Rico ang tiya Martha niya na bantay sarado pa rin ang mga pagkain. Naiilang na lang ang binata sa pag-aakalang pinagdadamot ng tiyahin ng mga pagkain. Dahil sa masayang kwentuhan na magpipinsan sa muling pagsulyap ni Rico sa mag-anak ng tiyuhin ay wala na mga yon sa pwesto nila kanina. Napakunot noon na lamang siya. Naisip na baka umuwi na mga ito nang hindi nila namamalayan. Sandaling nagpaalam si Rico sa mga pinsan na pupunta lang siya ng banyo. Tumango naman ang mga ito at nagpatuloy ulit sa masayang pagkukwentuhan. Ang banyo ay katabi ng dirty kitchen. Kailangan pang lumabas sa isang pinto para makarating sa banyo. Hindi naman nagtagal si Rico. Pabalik na sana siya nang mamataan ang anak na lalaki ng tiyo Eduardo niya. Nasa harapan ito ng naglalakihang mga kaldero at talyasi na pinaglalagyan ng mga ulam na handa. Babatiin sana niya ito nang matigilan sa sumunod na ginawa nito. Tumutulo ang laway sa bibig nito at sinasahod ng kamay at saka inilagay sa mga ulam. Napatutop na lang ang binata sa sariling bibig. Naramdaman siguro nito na may nakatingin. Nakatinginan pa sila nito. Bago kumaripas ng takbo na naging dahilan para mabitiwan nito ang takip ng kaldero. Lumikayo ng ingay na dahilan para pumunta doon ang ama at ang iba pa. Oh, anong nangyari? Bakit ka namumutla? Si Ton, nakita kong nilalawayan niya yung mga pagkain. Maririnig sa paligid ang pagsinghap sa mga tiyahin at pagmumura naman sa mga tiyuhin. Tinanong pa siya ng buong detalye sa kanyang nasaksihan. Naguguluhan man, inulit niya sa mga ito ang nakita. Hinanap naman ng iba ang pamilya ni Tio Eduardo, pero wala na ang mga yon. Narinig niya na may nagsalita na tumakas na ang mga yon. Dahil sa nangyari, itinapon ng lahat ng pagkain, kahit na ang nasa mahabang mesa. Nawalan na ng ganang lahat ng naroon. Tay, ano ba talaga nangyayari? Habang tumatagal, parami na ng parami ang mga katanungan ko sa isip Bakit ginawa nito ng ganoong nakakadiring bagay? Ganito kasi yun anak. Buhay pa ang nanay mo, may hinala na ang lahat na baka nahawaan na ng pagkaswang ang Tio Eduardo mo. Ho? Paano siya nahawaan? Dati kasing mahilig makipag-inuman niya kung kani-kanino. Sinasabi na doon daw siya nahawa. Tapos, sinasabi pa na nahawaan na rin ang buong pamilya niya. Hindi po ba nagagamot ang ganon? Sa pagkakaalam ko pwede naman. Pero siguro, hindi na rin naagapan. Napapailing na lamang si Rico. Imbis na matakot at mandiri siya sa tiyuhin at pamilya nito, tila nakaramdam pa siya ng awa. Parang gusto niyang bigyan ng katwiran ng ginawa ng pinsan.
Siguro kaya noon ginawa ang bagay na yon dahil na rin sa masamang trato sa kanila. Dapat nga, mas unawain ng pamilyang ito si Tio Eduardo eh. Pero bakit kailangan nilang talikuran? Dapat masigit na simpatsya ang kailangang ibigay sa kanila. Pero mas nangibabaw kasi ang takot sa pamilya. Hindi biro ang mahawaan ng pagkaaswang. Kahit ako, ayoko magyari yon. Maski na po ako, ayoko rin maging aswang. Pero sana, kahit ganun ang nangyari sa kanila, kahit hindi na sila tratuhin na pamilya, tratuhin man lang sana sila bilang tao. Ay, mukhang mali yata na isinama kita dito Hindi tayo okay lang. Mabuti nga po yun para mas makilala ko pa ang pamilya ng nanay. Ngayon ako naniniwala na lahat ng pamilya ay may tinatagong sikreto. Ay nako, kalimutan mo na yung nangyari kanina. Habang nandito ka mag-enjoy ka muna kasama ng iba mo pang mga pinsan. Baka po, magpahinga na lang muna ako. Hindi na po ako bababa. Nawalan na rin kasi ako ng ganang makisalamuha pa sa iba Ay, sige anak. Pabuti pang magpahinga ka na lang muna dito. Kakausapin ko lang sila. Gusto ko rin naman makatulong habang nandito tayo. At saka, may pag-uusapan din kami ng lola mo, di ba? Yun talagang isinadya ko dito. Tumango naman si Rico. Kita sa buong mukha niya ang pagkadismaya. Pabagsak na nahiga na lang siya sa kama. Hanggang sa pagtulog ay laman ng isip niya ang pamilya ng tiyuhin. Kinabukasan, maagang bumangon si Rico. Tulog pa ang kanyang ama sa tabi niya. Bumaba na lang siya sa kusina at balak magkape. Naabutan niya din doon si Martha. Humingi lang siya ng kape at lumabas na ng bahay. Habang nakatingin sa kawalan, naramdaman niya ang tila merong nakatingin sa kanya. Pagtingin niya sa may tarangkahan ng gate, naroon ang kanyang tiyo Eduardo. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Nang akmang lalapitan niya ito, bigla na itong tumalikod at malalaki ang hakbang na naglakad palayo. Humabol naman si Rico rito. Chong, teka lang po. Pwede ko po ba kayo makausap? Tumigil naman ang lalaki at humarap sa kanya. Tila hiyang-hiya ang itsura nito na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Bakit naman po kasi ginawa yun ni Ton? Talo tuloy silang nagalit. Hindi ko alam na gagawin ng pinsan mo yon. Humihingi ako ng kapatawaran sa ginawa niya. Alam ko na sinira namin ang reunion ng pamilya. Maliban sa wala na nga kaming may pagmamalaki, salot pa ang tingin nila sa amin. Wala na nga kaming ambag perwisyo pang ibinigay namin. Pakisabi na lang sa kanila, iho, lalo na sa lola mo. Pasensya na talaga. Huwag niyo pong sabihin yan. Naniniwala pa rin ako na may mabuti kayong kalooban gaya ng sinabi ng tatay. Gusto ko nga sanang kausapin ng lola mo Kaya lang, baka ipagtabuyan lang niya ako. Kita mo naman kung paano niya kami tratuhin, di ba? Parang hindi niya ako anak. Sige po, susubukan ko pong makatulong sa inyo sa abot na makakaya ko. Kakausapin ko po si Lola. Maraming salamat sa iyo, iho. Ang bait mo. Katulad ka ng nanay mo. Aasahan ko yan, iho, Gusto ko din kasing makapasok sa bahay ng lola mo katulad ng dati. Nagpaalam na rin ang kanyang tiyuhin na uuwi na muna sa bahay nito. Pagbalik sa bahay ng abuela, gising na rin ang matanda. Hindi na siya nagdalawang isip na kausapin ito tungkol sa tiyuhin. Sigurado ako na kinausap ka ng Tio Eduardo mo. Iwasan mo siya, iho, pakiusap. Pero nakausap ko na nga po siya Sana po pakinggan niyo yung paliwanag niya. Nararamdaman ko po na mabait naman siya. Iho, baka nung hindi pa siya nahahawaan ng pagkaaswang, mabait siya. Pero hindi na ngayon. Nabubulag ka lang sa mga pakunwari niyang pakita sa iyo. Pero Lola, gusto lang naman po niya na maging bahagi pa rin ng pamilya niyo.
Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Anak niyo pa rin siya. Hindi na sila magiging bahagi ng pamilya ko. Kahit na kailan. Wala kong anak na aswang. Bagya pang nagulat si Rico sa galit na boses ng kanyang abuela. Nanginginig din ang buong labi nito, maging ang mga nakakuyom na kamao. Pumasok naman si Martha sa loob ng silid at pinalabas muna siya. Mag-uusap lang daw silang mag-ina. Tumalima naman siya at hinanap ang ama. Natagpuan niya yung kausap ang iba nilang kamag-anak. Pinag-uusapan din ng mga ito ang tungkol kay Eduardo. Nang mapag-isa ang ama, kinausap ito ng binata. Bakit po ba ganun na lang ang galit nila sa kapatid nila? Tama ba yung narinig ko na nagpipigil lang sila para hindi tagain ang pamilya ni Tio Eduardo? Ang sama naman nila. Oy, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, iho. Baka marinig ka nila. Hindi mo naman kasi alam ang punot dulo ng lahat ng galit nila eh. Alam ko, naawa ka sa Tio Eduardo mo. Pero unawain mo rin ang nararamdaman ng iba mong tiyuhin at tiyahin. Hindi ko lang po kasi nagustuhan yung nakita ko kahapon eh. Kung paano nila tratuhin ang kapamilya ni Tio. Kahit kailan po, hindi nyo kami tinuruan na maging bastos sa ibang tao. Kaya masakit sa akin na may ganong nakikita at lalong hindi naman ibang tao. Huwag mo silang husgahan batay lang sa nakita mo, anak. Ay, oo nga pala. Aalis na tayo mamaya, ha? Kaya ihanda mo na yung mga gamit mo. Nagkausap na rin kami ng lola mo, kaya wala nang dahilan para magtagal tayo rito. Ho? Akala ko po ba ilang araw pa tayo dito? Bakit uuwi na kaagad? Uuwi na rin kasi ang iba eh. At saka, yun din kasi ang gusto ng abuela mo. Nag-aalala kasi siya sa'yo. Baka kung anong gawin sa'yo ng Tio Eduardo mo, lalo't nasaksihan mo yung ginawa ng pinsan mong si Ton. Hindi na lang kumibo si Rico, pero naroon ang pagtutol na umalis na silang mag-ama. Naiwan siyang nag-iisip ng malalim. Nang biglang may pumasok na ideya sa kanya. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Nang walang makitang tao, lumabas siya ng gate. Sa kanyang pagtatanong-tanong, natuntun niya ang bahay ng tiyuhin. Hinihingal pa siya nang makita sa di kalayuan ang isang kubo. Nakaramdam na naman siya ng pagkahabag na gano'n ang tirahan ng tiyuhin. Humakbang na siya palapit. Nakarinig siya ng mga tila nag-uusap. Bukas din ang isang bintana ng kubo. Akmang tatawag na sana siya nang marinig na banggitin ng tiyuhin ang kanyang pangalan. Wisit talagang batang yon! Manang-mana sa kanyang ina! Kung bakit naman kasi nagpahuli ka Ton eh! Hindi tuloy natin nagawang hawaan sila! Hindi tuloy tayo nakaganti sa pamilyang yon! Pinanginigan ng buong katawan sa takot si Rico. Hindi makapaniwala na maririnig yon sa tiyuhin. Bagya pa siyang sumilip sa loob. Nasa lapag ang buong mag-anak. May nilalantakan ng mga ito na sariwang karne. Nagkalat pa sa sahig at mga damit nila ang sariwang dugo. Saktong napatingin sa gawin niya si Ton. Nanlalaki ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya, sabay turo. Lahat sila ay natuon ng pansin sa kanya. Nang may masmasa na maaaring manganib ang buhay niya, kumaripas na ng takbo si Rico. Habang tumatakbo, dinig niya ang mga yabag na humahabol sa kanya. Hindi mo kami matatakasan, Rico! Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito! Lalo pang binilisan ni Rico ang pagtakbo. Hindi rin niya maiwasan na lingunin ang humahabol sa tiyuhin. Sa kanyang paglingon, hindi na niya namalaya ng malaking ugat ng puno. Napatid ang paan niya at padapang natumba. Naramdaman agad niya ang kirot sa kanyang paa. Pilit niyang bumabangon muli, pero muli lang siyang natumba. Ha! Pinagod mo akong bata ka! Sinabi ko naman sa'yo na hindi ka na makakalabas dito! Maawa po kayo, Tio. Hayaan niyo ako makaalis. Hinihintay ako ni tatay. Sigurado ako na binalaan ka na nila na huwag kang lalapit sa akin. Pero dahil matigas ang ulo mo,
Sumigi ka pa rin at pumunta ka pa talaga dito. Akala ko po mabait kayo eh. Naawa pa naman ako sa inyo. Totoo naman pala yung sinasabi nila tungkol sa inyo. Utu-utu ka eh. Kung nakinig ka sana sa kanila, hindi ka mapapahamak ngayon. Kahit nakakaramdam ng takot, hindi pa rin naiwasan ni Rico na makaramdam ng galit sa paglilinlang ng tiyuhin. Nang akmang lalapitan siya nito, dumakot siya ng lupa at saka isinaboy sa mukha nito. Nagsisigaw naman ito habang hawak ang mga mata. Nagpaikot-ikot pa ito habang galit na sumisigaw. Sinamantala naman yun ni Rico. At kahit masakit ang paa, tumakbo na siya paalis sa lugar. Sakto namang may nangangahoy na malapit doon. Humingi siya ng tulong dito. Agad naman siyang tinulungan at inuwi nito sa bahay ng kanyang abuela. Nakapaligid sa kanya ang ama, abuela at iba nilang kamag-anak. Baka sa kanila ang labis na pag-aalala sa muntikan na niyang pagkapahamak. Bakit naman kasi naisipan mong pumunta doon? Buti na lang may nakakita sa iyong nangangahoy. Sorry po, Tay. Hindi ko po kasi akalain na gano'n na mangyayari. Akala ko mabait siya. Lahat sila nagbigay ng mga karanasan na hindi malilimutan tungkol kay Eduardo. Ang muntikan ng pagkapahamak ng isa nilang pinsang buntis noon, maging ang mga bata na gustong mabiktima ng lalaki, at ang ilang beses ng pagtatangka na lasunin sila at hawaan sa pamamagitan ng paglalagay ng laway sa mga pagkain. Isa lamang yon sa mga sinabi nilang dahilan para iwasan na ang pamilya ng tiyuhin. Wala na daw sa tamang pag-iisip ang lalaki. Ang nais lang daw nito ang makapambiktima. Totoong mabait pa siya noong hindi pa siya nahahawaan ng pagkaaswang. Pinakamabait sa lahat ng anak ko. Ginawa namin ang lahat para magamot siya. Kung kani-kanino pa kami lumapit noon. Pero mas pinili pa rin niya ang maging halimaw kesa maging normal. Sorry po, La. Kung mas pinaniwalaan ko po si Tio Eduardo kaysa sa inyo, nahusgahan ko po kayo kaagad. Nakatungo lang si Rico. Hiyang-hiya kasi siya na salubungin ng mga tingin ng mga kamag-anak. Matapos ang pag-uusap na yon, pinagpahinga muna si Rico sa kanyang silid. Sinamahan naman siya ng kanyang ama. Ano ba kasi ang dahilan bakit mo pinuntahan ang tiyo mo? Kasi po, gusto ko lang kasi na ipakita na kahit gano'n na sila, itinuturing ko pa rin silang kamag-anak. Naawa kasi ako na gano'n sila tratuhin eh. Yung pala, tama lang yun sa kanila. Sana nga lang umalis na sila sa lugar na ito. Naalaman mo din kasi na marami na silang napiperwisyo dito. Wala lang magkalakas loob na harapin sila dahil sa takot. Nakita ko nga po na may kinakain silang hilaw na karne. Karne kaya yun ng tao? Hindi ko kayang sagutin ang tanong mo, anak. Pero sana, hindi naman. O siya, magpahinga ka na muna rito. Sasama lang ako sa mga tiyuhin mo. Saan po kayo pupunta? Pupuntahan namin ang kubo ng Tio Eduardo mo. Baka po mapahamak po kayo. Huwag ka mag-alala, marami naman kami. At saka, kapag ganitong araw pa, mahina pa ang kanilang pagkaswang. Sige po, mag-iingat po kayo. Ngumiti naman sa kanya ang ama bago lumabas ng silid. Ang binata naman ay lumapit sa may bintana. Tinanaw ang ama at ang mga tiyuhin na naghahanda sa pagpunta sa kubo. Magdidilim na noon nang bumalik ang kanyang ama at iba pa. Napagalaman niyang tumakas na di umano ang mga ito. Isang bata kasi ang nabiktima ng mga ito at tinutugis din ng mga kaanak. Pinagtulungan daw ng mga tao ang mag-anak pero nagawa daw makatakas. Sa ginawa sa kanila ng mga kaanak ng batang nabiktima nila Chuck, hindi na sila makakabalik dito. Magtatago na mga yon. Sana nga po. Nag-aalala rin po kasi ako kina Lole. Baka mamaya niyan balikan sila dito. Silang dalawa ni Tia Marta. Huwag mo silang alalahanin. Alam mo,
Alam na ng lola mo at ng tiyahin mo ang gagawin kung sakaling balikan sila. Ang mag-amang Abel at Rico ang huling nagpaalam. Nauna nang umalis ang iba pang dumalo sa reunion ng pamilya. Apo, dalasan mo ang pagdalaw sa akin ha. At huwag mong kalilimutan na dumalo ulit sa family reunion natin. Sana'y makasama na ninyo mga kapatid mo. Opo, Lola. Lagi ko po kayong dadalawin. Niyakap ni Rico ng maigpit ang abuela na gumanti rin ng yakap. Maluha-luha pa itong kumala sa kanya. Makailang beses pa noon na dumalaw sa abuela si Rico. Hindi din kasi siya kaagad nakahanap ng trabaho. Sa panahong yon, mas naging malapit pa sila lalo ng abuela niya. Bago sumapit ang reunion muli ng pamilya, isang masamang balita ang natanggap ni Rico. Pumanaw na raw ang kanyang lola Petra. Nagis na nito ng tiyahing si Marta na wala ng buhay habang nakaiga sa kama nito. Nagluksa ang buong pamilya sa pagkawala ng matandang babae, lalong-lalo na si Rico, na naging malapit sa kanyang abuela sa maikling panahon. Sa kabila ng nakakatakot na karanasan na yun sa lugar ng abuela, makailang beses pa rin bumalik doon si Rico para magbakasyon. Wakas!